Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan kayo sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kini ang panahon nga atong pagahisgutan ang nahanay nga topiko karong nga semana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa iglesia nga imong giugmad o gitukod. Ug nga kini gipadayon sa imong mga tinun-an sa unang panahon, hangtod og padayon karon. Tabangan mo kami o Diyos nga dili mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin. Apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok nga kalibutan, pagsuportar sa matag usa. O balang espiritu ikaw magapasig uli sa mga kaigsunan nga adunay mga espiritu nga dili magkasinabtanay, nga mapasiguli ang mayong kabuto sa taliwala. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Mga kaigsunan, last July 4, mo kadto ang atong ika-13 ka tuig nga nagsaulog kita niining pagkahimugso sa S. Media Ministry. Abin niyo mga kaigsunan, ang amor lang din mo rin naghatag ng serbisyo nga libre, ang amo lang nga kanang napo inyong mga padasig ba? Sa nagsaulog kita sa ika-13 ka tuig, nagbasa ba ko sa tanang comment ninyo sa YouTube akong gibasa, sa Facebook akong gibasa, o galing lang, dili ko maka-reply kay hilabang daghana. Apan ako mong sultian nga ang tanang comment ninyo, ako nang gibasa. O, mas daghan ang wala, magpasalamat nga nagsaulog kita sa ika-13 ka tuig kaysa nagpasalamat. So, salamat, niya itong nag-greet ka na to sa ika-13 ka tuig sa existence na to. Gamay man lang unta agon-agon. Aron lang, mga padasig lang bitaw. Pastor, salamat, niabot na tag ika-13 ka tuig. Murag, manglibasog yung pumidire nga magpadayon yun. Pero, nag-announce ko ika-13 ka tuig, murag po 13 na po kabok ang nag-greet mga kaigsunan. No? Usahay malimta na itong gagmayng mga butang. Pero para sa amo, importante na ginagakayo dire. Nga naman, himo ta o pag-alagad alang sa mga katauhan nga libre mga kaigsunan. Ang sunod na gusto na akong himuon, muundang lang ko karang mahuman na ni nga event. Okay? Kasluno na gyud ang atong malahot tayon, loyal kaayo, nga video man, cameraman, editor sa atong video. Kasluno na gyud si Joey. Nana, tanawan ninyo ang iyang asawa nun. No? So, karong Agosto 9, kaslo na yun sila dito sa Cagayan City. So, matag, si Mana nga magpresenta sa lesson, ako yun ang kanunay ipahinumdum. O alang ni Adtong nagatunol na sa akong Gcash, salamat. O, dugay-dugay yung ginako na nga di sa ilista na ma-memorize ninyo Gcash. Ilista ninyo diha mga kaigsunan. Akong gingon, ang ako lang yun, gisulisit sa inyo mao, natay mas na pagtabang nini. Ang Gcash mo dawat bisag pila ang kantidad. Nga naman, agig pagpasalamat, nagikas pagsugod sa atong S. Media Ministry. Sa simple kaayo nga pagsugod, hangtod karon nga na-perfect na nga atong production. Si Joey, kauban ka na to. Di ba kita angay magpasalamat?
So, ang inyong pagpasalamat, si Joey nagpadayon sa pag-ministeryo, pinagay siyang technical know-how, ipadala ang inyong mga gasa, cash gift, alang na ining kaslonon. Niya din akong gibutang ang Gcash, doon na yung Gcash, mga kaigsonan. Okay? So, mahinaot ko mga kaigsonan. Naanay nagpadala, o kamo nga nagpadala, di na tunganlan, salamat kaayo, mga kaigsonan. Karon ang atong leksyon nga ikatulo, panaghiusa diha ni Kristo. Ang usa ka version, kalinaw o gugma diha ni Hesus. Mao gyapon. Kay kung naay kalinaw, naay gugma, naay panaghiusa. Kung naay panaghiusa, naay kalinaw, naay gugma. Og ang teksto sa unang Korinto 1:10 nagingon, mga Kristiyanong kong mga kahigalaan, ako magasulti kaninyo nga adunay katungod gikan sa atong Ginoong Kristo. Palihog. Magkauyon kamo ango sa usa. Ayaw kamo pagbinulagay nga grupo by grupo. Hinununga managhiusa o maghunaw na sa mga butang na unta usara ang katuyuan. Unang Korinto 1:10. Sa mga pundok, sa mga mananap, atong makita. Gabi siyang mananap, grupo-grupo po na sila, mga kaigsunan. Mga manok, maggrupo po na. Mga unggoy, maggrupo po. Mga amigas, maggrupo po. Panigsoon, kung maniitas mga mananap, bisa na grupo sila, ingon nga usa ka komunidad, dili po pulos karipay. Na po ilang mga, sungag-sungag ginagmay, pakpag ginagmay, no? Na, sa mga mananap. Mao kita igsoon, dili talayo sa mananap. Na atong pundok, pero nasahay po sungag-sungag po ginagmay. Natay pundok igsoon, pero napoy pakpak po ginagmay. Sama sa mga mananap, mga kaigsunan. O kung ato ning padayonon, mudako ang dili panagkahiusa sa mga kaigsunan sa iglesia. Di nato'y katingala nga sa panahon ni Pablo, ang iglesia sa Korinto, adunay panaglali sa sulod sa iglesia na kinahanglan i-resolbar kini ni Apostol Pablo. So atong tanawon, giunsa ni Pablo pag-atubang pinagi siya masulat ang panag-away, panagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia sa Korinto. Abi yung mga kaigsunan, kung ato lang isumada dito, ingon na yun nagatubang ang Korinto sa pagkabahin-bahin. Sunod, gisgutan ni Pablo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sunod, sa diha nga magkaiusa, mga katawan sa Diyos, magapadayon na kita sa pagminsay sa mayong balita. Aparegos Pablo, kung kamo mo apil sa buluton sa Ginoo, inyo magyan ang among nagyan na Apolos. Kagutom, bagyo, pagkalunod sa sakayan, kakuyaw sa mga tulis, mga paglimbong sa mga tao, sa isig ka lumulupyo sa nasod, o kakuyaw sa mga false brethren. Kana mo'y delikado, mga kaigsunan. So mga kaigsunan, ato ning i-identify ang mga lakang sa atong leksyon. Aron kamo kung magtudlo mo, na inyong basihanan sa inyong pagtudlo. Si Pablo nagingon, palihog, kooperar kamo sa matag usa. Ayaw kamo pagsipak-sipak o pagbuak-buak. Mag-usa kamo sa inyong hunahuna. Mag-usa. Busa, iyang gisultig son, nga problema sa Korinto kanang gitawag eskisma. Or diya, nakuha ang English nga schism. Panagkabahin-bahin. Ang panagkabahin-bahin, mga kaigsunan sa mga taga-Korinto, dili kini gamay nga panagkabahin-bahin. Kung dili, matagpundok doon ay laing hunauna. Matagpundok na ay lahi nga interpretasyon. Ug tungod kay dili sila magkasinabot, nagbulag sila. Kining panaglalis bitaw sulod sa iglesia, di gyud maayo nga taras, mga kaigsunan. Talanawon tas mga tao sa gawas.
ang uban ng mga membro sa iglesia ni sangko gyud sa pag-aaway. Ni sangko sa paghinukmanay. O wala marisolbar sulod simbahan midagan ngadto sa korte. Kaya ron masulbad ang ilang problema. Mao ning gitambagan ni Pablo. Ayaw mo diretso dito. Husaya pag-una sulod sa iglesia. Unya, kung tuan na ta dito sa gobyerno, maulawan ta. Kaya mo ingon sila, wabede mga maalam, mga matao diya sa inyong simbahan na maka-ayum-ayum sa mga problema ninyo. Ingon niya, mo na ang ingon ni Pablo. Mugdagan mo dito sa korte sa gobyerno, makayong mga tao, wag yung maalam ng mga tao sa simbahan. Nga nung magyunin mo sa dito sa loob simbahan. Bosa, ang kangilad pag yun, humana og celebrar og Santa Sida, nagpadayon ang pagkabahin-bahin. Kita mo na igsoon. Usapon ang tinapay ng igpapatubo. Imnon ang duga sa para, simbolo sa dugo ug lawas ni Kristo. Apa pagkahumana na, padayon ang away. Grabe mga kaigsunan. Grabe yun ang mong kantang. Mo nga kining paragaway-away sa sulod sa Korinto, nakapakurat ni Pablo. Busa, nagpadala siya og mga sulat. Ngaon ta makabaton og kalinaw og gugma ang iglesia. Kay kung nagius Pablo magpadayon ang atong panag-away, ug unya man nagbulag-bulag kita, atong gisalikway si Jesus. Unang Korinto 1:10. Nausa ta diha ni Kristo. Himo na to si Jesus tipik sa atong kinabuhi na siya mo'y sentro sa atong kinabuhi mga kaigs. Kung himo na to ni, mawala ang panag-away-away. Mawala ang panaglalis mga kaigsunan. Mao ni Diyos Pablo, kamo nagkabahin-bahin na. Unsa man si Kristo, nabahin ba? Ha? Nganuman nga kamo nagkabahin-bahin, si Kristo dahil nabahin ba? Wala. Si Kristo namatay ba alang kang Pablo lamang? O si Pablo, more tuyo niya ang pagpamautis mo lamang, unang Korinto 1:13. Si Kristo wala magkabahin-bahin na yun sa Apostol Pablo. Kaya na bautismohan kita. Sa usar kakatuyan sa bautismo. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Diha kita mahiusa mga kaigsunan. Ug tungod niini, kaya bautismohan kita sa ngalan samahan, anak, o Espiritu. Na nahimo na kita nga sakop sa lawas ni Kristo nga mong iglesia. Nagkadaiya ang bahin sa lawas apan usarang tumong. Aron ang tibok nga lawas mo function. Munang katuyuan mga kaigsunan. Ang atong iglesia sama gyud sa atong lawas. Nagkadaiya ang mga function. Apan ang function sa nagkadaiya nga mga parts alang sa kayon sa tibuok nga lawas mga kaigsunan. Busa gipasantok ni Pablo nga mag-usa ta sa buhat. Biya na to panagkabahin-bahin. Usa nga makatambal, makahusay sa panagkabahin-bahin, mo focus ta sa bulahaton ni Ginoos. Ang iglesia kung musunod ni Ginoos, dili siya mahimo na iyang ipadako ang mga leader sa iglesia, mga kaigsunan. Bisag kinsang leader sa iglesia, dili ni nato i-focus diyan na nga leader. Kay kini mong leaders, gigamit lamang kanila sila sa Ginoo. Aron kita mahiusa. Ang pulong panagiusa, gikan sa Grigo nga pulong katartizo. Nga buti pasabot, adunay bag-o. Busang iglesia igsoon. Kung adunay mga tawhanon nga mga leaders sa iglesia, gikinahanglan nga ang relasyon sa iglesia maalim ug mapabag-o, katartizo. Nga ang relasyon sa iglesia makabaton og kabag-uhan pinaagi sa atong human leaders. Ug kung kini mahitabo, nan si Kristo magatabang kanato nga ang atong kaugalingon
atong ipailalom o atong ipatigbabaw ang gugma sa atong sikataw. O kung aton ang buhaton, nga atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, mo focus ta din ng Hesus, na ng iglesia makabaton og kalinaw o gugma, mga kaigsunan. Kung magkabahin-bahin ang mga kaigsunan, balumugano nga ang iglesia sa Corinto nagpundok-pundok na? Balumugano? Kaya batagpundok doon ay ilang leader nga mo ilang gitanaw. Kini nga pundok, kini nga leader mo ilang gitanaw. Dayon, magiskot sila nga kini nga mong leader, mas maayo kaysa ka ng leader. Kita mo na mga kaigsunan. Ni ining iglesia sa Corinto, gihimo nila ang mga leaders sa iglesia igsoon na labing importante silang kinabuhi nga wala nila masabti na sayop ka na nga panghuna-una. Kung imong hibuon ang tao nga leader mas importante kaysa Dios, nan ang problema mudako. Ako ra nang elaborate dito sa katapusan. Karon na ating gitanaw nga mga leaders, no? Kini nga tigulang sa iglesia mas maayo yun. Kini nga tigulang di mayo. Kini nga district pastor mayo ni. Kini nga kapuli di mayo. Kini nga presidente sa mission mayo ni. Kini karong nga presidente di mayo. Igsoon, mauni ang makapabungkag sa panagiusa sulod sa iglesia. Busa sa unang Korinto 3:1-4 magkutlo kita nagingon, ug ako mga kaigsunan, wala magasulti kaninyo ngadto sa mga espirituhanon nga mga tao. Apan ako nagisulti kaninyo nga tao kamo sa unod ug kamo mga nagtutoy pa nga mga anak sa Dios diha ni Kristo. Sa ato pa ni Pablo, kamo mga bag-o pas pag-alagad mo nagkayagaw mo. Nagkayagaw mo. Sa diha pa ako kamong gipainom sa gatas. Apan karon kay dugay-dugay naman gyud mo pakanunta mo sa gahi na nga pagkaon. Apan sa diha nga pakanunta mo sa gahi nga pagkaon, di man ninyo kaya. Nganuman wa gyud bumutubo gikan sa pagkabag-ong tumuto og nahimong himkod, mga kaigsunan. Sa pagkatinod matud pa ni Apostol Pablo, di kamo magkakaya niini sa pagkaon sa mga gahi ng mga talambagan. Tungod kay kamo naagihapon sa unod-non nga tawhanon nga mga pagbati. Naadiha ang pagsilos, naadiha ang away-away, ug unya, wala ka mo magalakaw diha ni Kristo. Kay, niya na igsoon ang hidudres pagkabayon men. Ang sa kapundok mo ingon, si Pablo gyud mo'y mayo. Ang lain nga pundok mo ingon, si Apolos mo'y mayo. Kana, kung inyong ga-idolize ang mga leaders sa atong iglesia, lokal man na, paingon nga to sa Union Division o General Conference, mga kaigsunan, mga simple ra gyud nga tao nga wa gyud motubo sa espirituhanon nga kahimtang sa tao. Ang espirituhal nga pagtubo makatabang sa mga Kristiyano sa pagtahod sa kaalam sa Dios. O kabalaang espiritu magatudlo kanato sa pagsabot sa kaalam sa Dios. Ang kaalam sa Dios lahi kay kaalam sa tao. Mga dili nato idolize ang mga leaders. Bisag unsa nila ka super kamayo, tao ra gyud na sila og tao. Dunay naghatag kanila nga kaalam. Kay ang kaalam sa Dios magapakita dinhi kanato nga walay lain nga makahatag og panagkayusa ang kamatayon ng Hesus nga may atong batdan sa atong pag-alagad, makapahiusa ka na sa pagkabahin-bahin sa pagkapundok-pundok, mga kaigsunan. Busa naghangyo Pablo. Ngaunta ang kalinaw mabatnan. Mabatnan ang kalinaw kung mudagang kita ngadto sa kaalam sa atong Dios ug magatubo kita diha kauban ni Hesus.
Ang alam nga mga Kristohanon, espirituhanon kini nga mga tao, wala magkinabuhi sa kalipay sa kinabuhi ning kalibutana. Ug dili sila mga Kristohanon nga nagtutoy pa. Maunigson ang mga espiritual nga mga tao. Dili sila mga bibi sa pag-alagad, kung dili sila mga himkod sa pag-alagad. Amalam nga mga Kristohanon makakaon sa mga gahi nga mga espirituhanon nga pagkaon. Dili gatas, unang Korinto 3:2. O ang espirituhanon nga pagkaon, nagsimbolo kini sa lalom nga pagsabot sa Biblia. Akong balikon. Ang tao nga makakaon o gahi nga pagkaon sa pulong sa Dios, kadtong nagtuon sa lalom nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Kining nga mga Kristohanon nga nagapuyo diha sa pagkinabuhi sa gatas paghihapon. Nagpadayon nga sila mga baby pas pag-alagad. Ugwa sila hanaw. May tuos pagtulunan. Mohinungdan nga ang ilang i-idolize ang leaders. Wala nila gitanaw ang balaang kasulatan. Once nga dili na pagamot ang atong pagtuo sa Biblia, ang atong i-idolize, ang mga tao nga atong ganahan nga kaigsunan. Busa ko ang tao na pagamot ang ilang pag-alagad sa balaang kasulatan, ilang mailaon sa maayog dautan. O di na nila kumparar nga si Pablo mas maayo kay kang Apolos, si Apolos mas maayo kay Pablo. Kung kita na pagamot diha sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Atong i-focus, di na tayo mag-idolize sa mga leaders sa kalibutan. Pablo, Apolos, can you imagine that? Paninunoa, ato kining ibutang sa atong unaon nga kita isig ka magbubuhat diha ni Kristo. O ang atong pagabuhaton samara nga naa kita sa dakong hawan. Nga adunay gitukod nga gambalay, nga adunay gitukod nga templo, nga kitang tanan mo'y mag-usa sa pagtukod diana. Kay kita nausa diha lamang ni Kristo. Ang unang Korinto 3:1-4, diri na taigson sa pagkabahin-bahin. Nahitabo nga nagkabahin-bahin sila. Mahinungdan nga wa sila motubo sa ilang pagkinabuhi diha ni Kristo. Sa karaan nga Grisya o Roma, ang mga leaders o katong lawom kunuhay o mga pagsabot na naglalis na nag-away, nga naman, ang ilang gilugan, ang gahom sa pagka-leader. Gahom sa pagka-leader. Ngano nga ang mga maalam nga mga tao sa unang panahon? Mag-inilugay man o gahom. Ngano? Kay gusto nila nga sila ang mukontrol sa pundok sa mga katawhan. Tungod kay ang Korinto naaman ni ining mga hintil nga mga Grigo o Romanon na natakdan sila mga kaigsunan. Kining pag-inilugay sa katungdanan. Diri taigsoon. Natakdan sa kinaya sa Grisya o sa Roma ang pag-inilugay o gahom nakasulod sa iglesia. Mohinon nga kini nagkabahin-bahin ang mga pundok sa mga katawan sa Dios. Busa, ilang gidaig ang mga leaders. Na? Kung ato na ganing daigon ang atong mga leaders, delikado kining nga pamaagi. Kay inay nga kita magadaig sa Dios. Gidaig nato ang mga tao tungod sa ilang abilidad. Atong gidaig ang ilang mga malantip na sarabutan. Makapatandog ng mga wali. Kung kini mo ang atong kinayog batasan, wala mapagamot ang atong pag-alagad na pasukad sa balaang kasulatan. Ang Pilipos 2:5-8 nagaingon, ngong ta kini mo ang atong kinaya. Maingon nga si Kristo aniyang kanato. Nga siya mo'y naana sa wala pang kalibutan matukod. Na siya sa dagway sa pagka-Diyos. Apano siya mangilog sa gahom. Hinunua
gihabwa niya ang kagalingon, gihukas niya ang kagalingon, ug misulob sa lawas sa tao, aron siya mahimo siyang sama kanato. Walay competition. Sige ni Sos, gibiyaan ang iyang gahom. Sige ni Sos,